Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay March 19, 2021 at grabe yung ginawa dito po sa ating market sa ngayon. So nag-loss po yung ating index pagdating ng run-off period natin ng negative 2.94% naman. Ayan. So bigla po siyang binagsak ng ating mga investors. So nagkaroon tuloy tayo ng breakdown sa support sa 6,500 and then nag-close nga po tayo ng 6,436.10 naman. Ayan. So alam niyo siguro kung bakit ganyan po yung nangyari sa ating market. So meron na naman tayong mataas na daily cases plus yung mga suspension po ng mga activities dyan naman po sa National Capital Region naman natin. Kaya nag-aalisan po talaga yung ating mga investors. Ayan. So pag-usapan po natin yung ating mga stocks. So mukhang itong si ACN lang yung gumalaw na maganda sa ngayon. Si dito, si PHA, BSE, APL, Merimart. So nagbagsakan po yung kanilang mga prices. And then si MG kasi may disclosure, nag-gain siya sa opening bell naman itong si MG natin. And then pag-usapan po natin yung ating PSEI index naman. So sa mga bago po dito sa ating trading channel, ayan, so pakibasa po ng maigi yung ating disclaimer sa kanya. So sabi nga natin, nasa sa iyo ang decision ng mga pag-buy, pag-sell or pag-hold ng stocks. So ito pong ginagawa natin na review dito po sa ating stock market is pag-aaral lang po ito para sa mga technical analysis natin. So yung decision nasa iyo pa rin, especially ngayon, bagsakan po lahat ng ating stock. So wala kang mapuntahan na maayos sa kanya. So as a trader, dapat alam mo na huwag kang salo ng salo sa kanya, especially during this time nga napabagsak po lahat ng ating prices naman. Ayan. So anyways, ikaw po magdi-decide kung ano po yung gagawin mo sa yung investment naman. Okay? So sa mga bago po dito sa ating trading channel, so mukhang time to review ulit yung ating mga fundamentals or yung mga technical analysis natin kasi weekends na naman po and then hindi maganda yung closing natin. So wala tayong magagawa kundi pag-aralan po yung mga mistakes natin dito sa ating mga trading naman. Ayan. So meron tayong mga daily uploads para makita mo yung ating mga reviews. So pwede mo pong balikan yung mga previous reviews natin sa kanya and then check mo kung nag-work po yung ating mga technical analysis sa kanya. Yung ating mga company reviews, so maganda kaya yung opening natin by next week para dito kay DDMP. So abangan po natin, especially during this time na hindi po maganda yung ating market. Check po natin kung mag-invest yung ating mga investors naman sa kanya. Ayan. So pasada mo din po yung ibang mga vlogs natin dito, yung ating mga profit or losses. So tignan mo po dyan yung ating mga technical indicators. So kailangan po natin ngayon yan. Madali na makita kasi kung ano po yung direction ng ating mga stocks based sa kanilang charts. And then especially, baka laki na loss mo, tignan mo na maigi. Baka kailangan mong mag-trim muna or gamitin mo po yung risk management mo sa kanya para hindi ka ipit na ipit during this time naman. So pag medyo okay na yung ating economy, so babalik din naman yung ating mga stocks. Ang tanong lang kasi, gaano katagal na mag-stay na ganito, powers ng powers, yung nakikita po natin na condition ng ating market naman sa kanya. Ayan. So, sa mga gusto mag-follow sa ating mga social media, so meron po tayong Facebook account na Palabi Trader naman sa kanya. Ayan, so nagpo-post po tayo dito ng mga trades natin na meron tayong mga napupulot na aral sa kanya. So halimbawa kanina, nakachamba tayo dito kay MG. So hindi naman natin alam yung disclosure. So nagkataon, meron siyang disclosure, pinataas yung price and then lumabas na tayo kaagad kasi hindi nga po maganda yung ating trading environment naman sa kanya. And then, follow mo din lang ako dito sa aking Palabi Trader na Facebook page naman. So, mga information din po related sa ating stock market. And then, sa mga news, so mahilig po tayong mag-retweet. So, follow mo itong ating Twitter account naman sa kanya. So, ang madalas kong ma-tweet sa ngayon is yung eto nga, halimbawa, galing to kay Philstar. So, the government suspended operations of driving schools, arcades, libraries, museums, etc. in areas under GCQ starting March 19 to April 4 naman. Ayan. So, 2 weeks na magkakaroon ng lockdown or minimize activity po yung ating National Capital Region. So, hindi maganda sa mga businesses. Pero syempre, magandang move to ito ng ating government para ma-curb po yung paglaki po ng ating daily cases po ng virus. Kasi pag mas maraming movement, mas maraming kakalat po na affected naman sa kanya. So, sabi dito, meetings, exhibitions, and events
are also limited to 30% venue capacity. And so naghigpit po ulit yung ating government naman sa kanya. And then yung iba pa, ito kasi yung pinaka ano natin sa ngayon di ba? Meron tayong daily cases sa ngayon. The PH records its highest number of new COVID-19 cases in the day with 7,103 new infections naman. So ito na yung pinakamalaking number of daily cases po natin sa COVID. So, ingat po kayo dyan sa Pilipinas. And then, observe po yung ating proper health protocols para hindi po tayo mahawa ng virus, or better stay at home na lang kung wala ka naman masyadong gagawin sa labas po. Kasi ang dami pong daily cases po dyan sa Metro Manila. And then, pasadamo na lang po yung mga informations na na-retweet natin dito sa kanya. So, halimbawa, itong si Davao-based Dennis Uy, ang sabi dito is ibebenta na nga po niya yung kanyang stake kay Tugo. So, nakita niya nito kanina umaga, and then at a price of 8.5 pesos naman. Ayan. So, kaya bumagsak din yung price action nitong si Tugo natin sa kanya. Ayan. So, pasadamo na lang po yung ibang nakalagay dito sa ating Twitter account naman. And then, sabi ko sa inyo, yung ating community, so yung ating Patreon account is close pa naman sa ngayon. So April 2 po yung ating opening sa kanya. So meron tayong community ng mga traders dito na ginawa. So maliit lang naman siya. So kasama natin nagti-trade during the day. So kung hindi maganda yung sentiment, kasama din tayo dyan. So nagmamanage tayo ng risk, kasama yung ating mga members po dyan. And then meron din tayo dito mga lectures. Kung gusto mo naman para matuto po ng mas madami pa dito sa ating stock market, or especially kung hindi nag-work yung mga trades mo, baka naman during this time hindi mo kailangan mag-trade. So yun po yung mga sinasama natin dito sa ating mga lectures, especially yung ating mga risk management. Kasi ang trading kasi very very risky, especially during the bear market naman. Okay po. So, yun po yung ating mga social media. So, tignan po natin yung nangyari dito po sa ating PSEI. So, medyo nagkabusan tayo kaninang closing. Tingin tayo sa 5-minute chart. So, makita mo, dapat nag-close lang tayo 6,542, pero binuhusan nga po ng ating mga foreigners, and then nag-close na lang tayo ng 6,436. So, nag-drop siya. So, katin natin kung gaano kalaki yung drinap niya. So, grabe naman, no? Binuhusan siya ng more than negative 1.61%. So, may mga blue chips. Laki ng tama ng mga blue chips natin sa ngayon. So, nag-loss nga tayo ng negative 2.94%. So, hindi nga po maganda yung pinapakita ng ating market kasi meron na naman tayong net foreign selling na negative 1.3 billion. And then, hinahanap ko kanina sino yung mga blue chips na tinamaan. Mukhang si PLDT yung pinakamalakas yung drop sa ngayon kasi nag-loss po siya ng negative 7.36. So, laki ng impact nitong si PLDT kasi yun nga po, malaki po yung weight nito sa ating index naman. So, nagkaroon siya ng breakdown dito sa ating support. 1,279. So, tingnan natin yung kanyang 5-minute chart. So, ito ngayon nangyari sa kanya. Dito pala yung support niya. Dito sa bandang baba. So, sukatin natin siya. So, dito sa 1,265. So, binagsak nga po siya. So, very abnormal sa mga blue chips natin yung ganito. Pag nakakita ka ng more than 5% na drop, merong kakaiba sa ating market. So, yun nga, nag-aalisan po yung ating mga investors. So, yung iba pa na malakas, si SMPH, negative 5%. Si dito natin, negative 4.94%. Si Jollibee, negative 5.17%. So, ang dami pa pong blue chips na sobra po yung binagsak ngayong araw na to. Ayan. So, hindi maganda yung outlook natin by Monday. Especially, meron nga pong buhusan dito sa ating market. So, mukhang mas malakas na ngayon yung chance na mag-retest tayo sa 6,300 level kasi andyan na po yung ating candle naman sa kanya. So, malapit na po siya. Although pwede, pagdating ng Monday, magkaroon tayo ng kaunting rebound. Pero yung optimism is wala. Kaya hindi rin natin makikita na maayos na babalik po yung ating movement ng ating mga candles naman sa kanya. Ayan. So, tignan mo po na maigi yung mga hawk mo. Ayan. So, halos nag-breakdown na ba? Halos nag-breakdown na tayo dito sa channel na ginuguhit natin nung nakaraan. Tignan po natin kung magkaroon siya ng bounce. Hopefully mag-bounce. Pero kung hindi, ang nakita natin dito sa ating market, test tayo ng 6,300 level. And then, meron nga tendency na pumunta sa oversold signal yung ating
index naman. So, not good times sa mga traders saka investors dito sa ating market. So, nangyari naman yan guys. So, cyclical kasi minsan and then depende po sa sentiment overall ng ating market. Kaya ganyan. Meron at merong times na magbabagsakan po yung ating market. Ang dapat mo lang gawin during this time is ready ka na mag-cut ng yung capital or yung hawak mo sa market, especially doon sa mga traders natin kasi hindi pa natin nakikita yung pinaka-bottom po natin. So, yung sinasabi natin na 6,300 level na yan na support. So, depende pa rin po kung ano po yung sentiment sa market. Especially, hindi naman sana bumalik sa ECQ ulit yung ating Metro Manila. So, asahan mo, babagsak pa yan kung ganun yung gagawin po ng ating government. Pero sa ngayon, yung mga nababasa natin na news dito sa ating market or dito sa ating Metro Manila, so meron dito galing kay Manila Bulletin, ang sabi niya, as is pa rin naman daw. So, NTF Chair Lorenzana rejects total lockdown option, goes for Plan B. So, yung Plan B is yung mga localized lockdowns. So, nakadepende po sa ating local government units kung magla-lockdown po sila. So, pero marami na rin nagla-lockdown sa Metro Manila di ba? And then, plus yung move na isasara muna yung ating mga cinemas and then yung mga events na pwedeng gawin sa labas is i-minimize nila. So, parang ganun na rin yung, yung epekto sa atin. So, pwede nyo pong basahin to kasi medyo maganda po yung usapan dito sa article na to. Binabasa-basa ko siya kanina. So, ang sabi dito, National Task Force Against COVID-19 rejected Friday proposals to enforce total lockdown. So, okay yan. Kaya siguro yung ating index, kahit papano, hindi siya yung sudden yung drop na bumabalik dito sa 6,000 level naman. Kasi pag nangyari, pag natuloy talaga yung lockdown, balik tayo sa 6,000 level. So, wala tayong pag-uusapan. Talagang doon po pupunta yung ating market. Kaya nga, be ready for during this time kung ano man po yung pwedeng mangyari sa ating market naman. Ayan. So, basahin nyo na lang po kung ano yung nakalagay dito. Pero ito yung pinakabuod ng summary niya. Hindi pa naman magkakaroon ng total lockdown, kundi selected areas lang po yung ila-lockdown po sa National Capital Region, sa Cebu, and then yung mga areas na malalaki po yung cases ng ating COVID-19. So yun nga, hindi maganda. So nakita mo siguro doon sa tweet natin kanina. So yung COVID-19 cases po natin kahapon is 5,286. So, ang taas ng, makita mo yung chart natin. So, halos pares na po siya or mas mataas na po siya sa August na levels natin sa kanya. So, ito yung time na nag-implement ng mas mahigpit na lockdown. So, nakatulong naman siya para bumagsak po yung ating daily cases po ng COVID. Pero ngayon is since naumpisan kasi yung pagluwag ng ating government, so biglang kumalat po yung ating virus. So, ngayon, 7,200 cases. So, tingnan natin by Monday kung ano po yung epekto sa ating market, which is not good. Nag-react na nga po siya ngayon. Pero tingin natin is meron pa kasi wala pa tayong makita na optimism po dito sa ating market. Ayan. So, yan po yung estado ng ating market. So, careful po sa pag-invest. Baka all-in ka lagi. Pabagsak pa po yung ating market sa ngayon naman. Ayan. So, tingin po tayo dito sa ating US market. So, makita mo dito, okay si US market kasi kagabi naman nagkaroon ng malakas na drop. So halimbawa itong si Nasdaq composite natin sa kanya nag-loss po ng negative 3.02% kagabi naman. So ang galaw din ng ng ating US market sa kanya. So makita mo red na naman pero mamaya may tendency na mag-green po yung ating US market. Pero sa ngayon yung ating European market sa kanya makita mo mapula po siya and then hindi rin pala maganda makita mo, yung overall market sentiment po dito sa Asia, hindi rin siya maganda. Si Nikkei, negative 1.41%, Hang Seng, negative 1.41%. Ito si China, drop na naman siya, negative 2.56%. So overall, hindi rin po safe yung ating global markets sa kanya. Yan. So nagbabagsakan po globally. So sumabay yung ating mga ginagawang localized lockdowns plus yung ating daily cases hindi maganda. So wala tayong makitang maganda din po dito sa ating market naman. Okay? So pero kahit ganyan yung ating market, pag-aralan natin para sa mga susunod na drop, kabisado na po natin yung galaw. So pwede naman ganito lang, 'di ba? Mga trend lines lang yung nakita mo sa kanya. Makapag-decide ka na kung medyo pangit talaga yung ating environment, especially kung hindi mo masundan yung mga news po ng ating mga stocks naman. Okay? So, tingnan po natin itong si dito natin. So, unahin na natin siya. So, makita mo dito, nag-loss po siya, negative 4.94%.
94%. And then yun nga, hindi maganda yung kanyang yung net foreign selling nitong si dito kasi pangatlong araw na siyang merong net foreign selling ngayong araw na to, negative 29.18%. So makita mo siya, 3 days na po na nagkakaroon ng sell off yung ating mga foreigners, kaya bumabagsak po yung ating price action. And then based sa mga candles na nakita natin, so malakas na resistance yung 11.28. And then, meron siyang tendency na mag-retry ulit or maghanap ng support po dito sa bandang ilalim at around 8.64 naman. Ayan. So, makita mo, mukhang papunta ulit sa oversold signal itong si dito natin after niya magkaroon ng rebound. So, maganda na saan siya kaso hindi maganda yung sentiment na market. Yung ating MACD nagtatry na mag-curve pero medyo malayo pa rin yung ating blue line. So, and then hindi maganda yung market. So, expect meron pang mga shakeout na pwede mangyari dito kay dito CME Holdings naman natin. So wala tayong makita masyadong news sa kanya maliban sa patuloy po na lumalabas yung ating mga investors naman sa kanya. Okay, so yun po yung nakita natin kay dito. Next po natin si ACN. So ito si ACN, maraming good news na lumabas kaya siguro nag-stay po yung price action. Magre-red na sana siya pero binalik po ng closing and then nag-close na nga siya ng positive 1.15%. So isa ito sa mga medyo maganda. Maganda naman lagi pagdating sa ating net foreign buying kasi itong araw na to at dami pong foreigners na pumasok, 133.73 million. So siguro yung mga lumabas sa ibang blue chips dito na muna nag-allocate ng kanilang funds kasi medyo mas maganda po yung istorya nitong si AC Energy. So kumbaga power generation, so medyo hindi masyadong affected ng ating COVID. So siguro kaya ganyan pumapasok po dito yung ibang investor. So kaya nga antas ng net foreign buying natin ngayon sa kanya. So tuloy pa rin yung ating net foreign buying dito kay ASEN. And then maganda po yung pinapakita ng ating price action naman sa kanya. Pero overall, ganun pa rin naman yung sentiment natin sa kanya. Nasa loob po siya ng isang sideways na channel. So mas maganda na kaysa pa downtrend yung ating channel sa kanya. So mabagal pa rin naman yung ating RSI movement. Ito yung maganda sa kanya. Nagtatry na mag-curve up yung ating MACD formation. So meron siyang dalawang good news na binigay ngayong araw na to. So kaya siguro lumaki yung volume. Unang-una, meron siyang cash dividend na 0.06 pesos. Ang ex-date po is March 29. Ayan. So doon sa mga nagtatanong ulit, dapat hawak mo po yung stocks before ng ex-date na March 29 and then pwede na po siyang ibenta ng ex-date mismo, March 29 din. Pwede ka po maka-avail ng 0.06 na cash dividends naman sa kanya. So ito po yung isa sa mga unang disclosures po nitong AC Energy natin. So pwede nyo basahin. And then yung details po ilang dividends. Ayan, so 6 centavos nga po siya. So yan lang naman yung sinabi niya. And then para po ito sa mga common shares naman natin, yung mga tinitrade po natin na stock sa kanya. And then yung isang good news niya, meron din tayo dito sa kanya. So ang sabi dito, approval of follow-on offering issue size. Ayan, so approved na po yung pag-i-issue ng ating follow-on offering. Yung size lang naman wala pa po kasi yung final date kasi for approval pa po ng ating Securities and Exchange Commission. So yung follow-on offer price pa natin, ito yung nagsilbing support sa resistance natin at 6 to 8.2 pesos naman. Ayan. So wala pa rin po yung approval niya na. So ano lang to approval po internally ng ating company naman sa kanya. Pero yung ating SEC, yun po yung inantay natin sa kanya para makita natin kung meron nga po maganda reaction itong si AC Energy naman natin. Pero based sa sa foreign investing, nakita nyo naman, so pabagsak si PSEI pero itong si ASEN, dito po nag-i-impact yung ating mga foreigners. Yun nga lang, hindi naman tumataas yung ating price action sa kanya. So nag-stay pa naman siya dito sa ating sideways na channel. So ganyan muna yung ating sentiment po kay ASEN naman. Okay, so next po natin, yung isang bumagsak na stocks natin, itong si PHA, ayan, so laki din, negative 5.75%. So, kung ilang beses ka nang na-stop out sa trading, guys, yung madalas nating gawin, ako personally, madalas kong gawin, pag madalas ako ma-stop out, lumalabas muna ako sa market. So, hindi muna ako nag-all in sa market natin, especially during this time na very pessimistic po yung ating mga kasamang investors. Kaysa mabuhusan ka, so labas ka na muna, pag medyo maganda na yung sentiment na market, then saka ulit tayo babalik dito sa ating market. Ayan, so hindi naman siya yung sobra, kagaya naman nakita natin na nagkaroon ng breakdown. Pero dahil sa red yung candle natin kay PHA,
meron siyang tendency na magkaroon ng retest dito sa support natin at around 1.95 pesos naman. So, pansinin mo na maigi since medyo kulang sa catalyst itong si PHA. So, wala din yung kanyang di ba? Ang sabi is mid ng March is meron siyang up. So, hindi rin natin nakita. So, mag-base ka na lang muna dito sa kanyang indicators. And then, sinasabi niya is isa lang naman, pabagsak yung ating price action, pabagsak yung ating RSI plus yung MACD, and then wala ding volume, pabagsak din. So, not so good sa ngayon na mag-invest ng, yun nga, nakatodo ka sa isang stock, and then halimbawa itong si PHA naman natin. So, observe lang natin yung risk management naman natin sa kanya. So, yun lang naman yung nakikita ko personally sa kanya. So, meron siyang tendency na mag-retest dito sa 1.95. Especially yung environment po natin is hindi nga po masyadong maganda during this time naman. Okay po. So, yun po yung nakita natin kay PHA. Next sa mga may foreign selling, ito pong si BSC natin. So, nag-loss siya ng negative 5.13%. So, medyo confirm. Downtrend talaga itong si BSC po natin kasi hindi po siya makalampas. So, ilang beses na nauntog sa 9-day MA yung ating stock na si BSC. So, tingnan mo na maigi kung hawak mo pa rin siya kasi meron siyang tendency din na pumunta dito sa ating oversold condition naman. Ayan. So, ganun din. Yung pinapakita ng ating MACD is consistent. Malayo yung ating blue line dito sa ating red line, and then pabagsak po yung overall na direction naman sa kanya. So, yung ating pinaka-support is dito na po sa MA 100. So, actually, meron pa nga siyang tendency na i-fill yung gap dito sa 0.5 pag talagang pangit pa rin po yung ating market sa kanya. Pero sa ngayon, temporarily, ang nakita natin na stopover po nitong si BSC natin is dito po sa ating MA 100 naman sa kanya. Okay po, so yan po yung ating trading channel na nakita naman sa kanya. So, next po natin si Apollo. So, ganun din. Confirm, downtrend din siya kasi hindi nga po siya makalampas dito sa ating MA9. So, ganun din. Magdodrawing din tayo sa kanya. Same kay BSC po natin. And then, ang tendency is ganun din. Dito po sa MA100 yung ating next na aabangan dito kay Apollo natin. Ayan. So, makita mo din. Actually, madali na mo makita eh. Ang problema lang kasi minsan, pag hawak mo yung isang stocks and then medyo matagal mo na siyang hawak and then bigla kang na-trap sa drop. Ang hirap talagang mag-cut sa kanya. Kaya nga ako din minsan ang madalas kong gawin guys, trim. Yun kasi yung pinakamadaling gawin kaysa yung totally na cut ka sa isang stocks kasi hindi mo nga naman talaga alam kung kailan maglalabasan yung mga news. Pero yung news with regards sa barko po nitong si APL is wala pa din. So expect ganun din, magkakaroon din na retest sa mga support ulit itong si Apollo natin. So hindi rin maganda yung kanyang MACD formation naman. So nag-loss siya, negative 3.12% naman. Okay po. So next natin si Merrimart. Akala ko si Merrimart is COVID proof. So kaso hindi rin maganda yung yung galaw niya Pero yung kanyang yung kanyang indicators medyo nakalaya na sa downtrend. Ganun din yung MACD, makita mo, nagka-curve siya and then nakalabas yung ating RSI. Yun nga lang, mahina pa rin talaga siya. And then maganda nga lang sa kanya, nagsusupport siya dito sa consolidation ng ating mga prices. So ilalagay ko yung support sa 4.5 and then resistance natin sa ngayon yung 5.35 kasi hindi naman makalampas yung ating price action sa kanya. Ayan. So nag-loss po siya, negative 2.19%. And then lumalabas yung ating mga foreigners, negative 4.12 million. So yun nga iniisip ko sa kanya, but parang hindi kagaya ni Pure Gold itong si Merrimart na nag-stay yung price action or gumagalaw siya kasi mga basic necessities naman yung kanyang mga tinda. So ganun din si URC, nakita din natin maganda rin yung galaw niya. Pero itong si Merrimart medyo hindi siya makasabay sa ngayon. Ayan. So antayin natin kasi medyo malapit na guys eh. So ilang days na lang, 11 days. So April, so tingnan natin kung magandang catalyst po yung pagiging wholesaler po nitong si Merrimart naman po natin. Especially during this time na yung mga basic needs ang kikita sa ngayon kasi yun nga, walang masyadong activity yung ibang mga businesses naman natin. Ayan, so next po natin si MG at ito nga po yung nilagay natin sa ating Facebook account na medyo nasabayan natin siya
nagkataon lang naman. So kasi nga nakabili tayo kasi inisip natin nandito kasi sa support siya, ilang araw na nagbo-bounce dito kaya bumili tayo ng closing naman niya nung March 18. Ayan, so unexpectedly meron siyang news na nilabas or disclosure kaya po nagkaroon siya ng gap up kanina umaga. Pero dahil medyo bearish yung sentiment ng market, hindi rin natuloy masyado yung pag-akyat niya. Pero nag-gain pa rin naman siya ng 7.94%. So gumanda yung technicals ni MG kasi meron tayong mga breakout. Yung RSI nag-breakout yung MACD, nag-start na mag-curve. And then, yun nga lang, yung candle hindi maganda kasi nagkaroon naman siya ng profit taking. So tingnan natin sa kanyang 5-minute chart. So makita mo dito, so una lang nagkaroon siya ng volatility spike. Kaya dito na tayo nagbenta kasi hindi maganda yung environment natin sa kanya. And then, yun nga, nagpatuloy na, nagkaroon na ng profit taking itong si MG naman natin. So, meron siyang declaration. So, akala ko nung una, negative. Kasi ang sabi dito, mag-i-increase kasi ng authorized capital stock po itong si Millennium Global Holdings natin from 250 million to 750 million at a par value of 0.2 or rather 0.1 pesos per share. Pero ang isang catch dito sa disclosure, yung isa nating owner sa kanya is bibili ng shares at a value of 0.2 pesos. Kung hindi ako nakakamali, hindi ko nabuksan yung isang disclosure niya na nabasa natin. Anyway, ito po yung pinakadahilan kaya umakyat yung kanyang price action naman. So, hindi naman niya sinabi kung saan niya gagamitin yung niya yung authorized stock increment nitong si Millennium Global natin. Kaya medyo nag-decide na tayo na lumabas kaninang umaga naman sa kanya. Ayan. So, parang yung nangyari kay kay Prim, di ba? Nagkaroon ng sell on news. So, puro sell on news po yung nangyari dito sa ating market naman sa ngayon. Okay po. So, yun po yung nakita natin sa kanya. So, malaki yung chance mag-fill the gap. Nag-resist kasi dito sa bandang taas Support pa rin natin itong consolidation natin sa kanya. And then, immediately, kasi medyo nauntog siya, ito po yung gagamitin natin resistance at 0.3848 naman sa kanya. So, may tendency na mag-close the gap po itong si MG naman natin sa kanya. Okay, so yun po yung mga nakita natin dito sa ating market. So, very, very bad yung ating market for the past 2 months, starting ng January until dito, middle po ng March natin. So, kasi hindi ma-contain yung yung pagkalat po ng virus. Kaya, ingat na lang po tayo dito sa mga tini-trades natin. Especially ngayon, medyo pa-drop po itong si PSEI talaga. And then, wala pa siyang na-establish na strong support. And then, ngayon, naglalabasan pa rin po yung ating mga foreigners naman. Ayan. So, anyway, kung hindi ka masyado makapag-trade ngayong mga araw na to kasi wala naman talaga magandang i-trade, so mag-aral na lang po tayo dito sa ating stock market. So, ito yung special time natin na hindi ka masyadong makatutok sa market kasi wala namang maganda sa kanya. Pero ito naman yung time na maganda magbasa ng mga libro, manood ng mga nagle-lectures dito sa ating market para matuto pa tayo or i-backtest po natin yung mga previous trades naman natin sa kanya. Para sa next time na babalik naman tayo sa sa bull market. So, wala namang question diyan babalik tayo, especially kung yun nga matuloy po yung pagdami ng vaccines, 'di ba sa ibang bansa na-contain naman yung virus, magagaya din natin 'yan. So, para ready po tayo sa next na up mode ulit ng ating market. And then, pag nagda-down ulit yung next na up mode ng ating market, medyo ready na po tayo sa kanya kasi ito medyo mahaba na rin tong experience na to. And then, random mo kung ano po yung epekto pag downtrend po yung ating stock market. Kaya medyo matututo tayo na magkaroon po ng risk management naman sa kanya. Okay po, so yun po yung ating mga reviews for today. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account. So over the weekends, nagre-retweet pa rin tayo. Yung ating Patreon account, so opening po niya is April 2 pa. So abangan mo na lang po. And then follow mo lang ako sa aking mga social media dito po sa ating Facebook account and then sa Palabi Trader na Facebook page naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Happy weekends po.